Mahilig akong pumunta sa mga auksyon ng klasikong kotse. At sa video natin ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano makakuha ng magagandang deal. May mga sikreto sa industriyang ito, mga sikreto sa negosyong ito na hindi basta-basta pinag-uusapan ng mga tao. Di ka basta makakakuha ng magandang deal sa auction block kung marami kang kalaban. Pero sa auksyon ng klasikong kotse, may mga kotse na binebenta kahit walang minimum na presyo. May mga kotse rin na hindi talaga nabebenta at gusto na ng mga nagbebenta na maalis na ang mga sasakyan nila. Bigyan mo sila ng ilang araw, maghintay ka lang, at saka ka magbigay ng alok pagkatapos ng auction. Tuloy ang bidding, magbid ka sa mga kotse pagkatapos ng auction kapag ayaw na ng may-ari. Makakakuha ka ng magandang deal, kaya ito ang ginagawa natin ngayon. Ngayon, pupunta tayo sa Mecum Auction para ilabas ang mga kotse ngayong linggo. Susuriin natin ang pinakamataas na bid at hahanap ng mga kotse na mas mababa sa 25,000 at magbibigay tayo ng mga mabababang alok para makita kung may papatok. May nakilala akong contact sa auction. Sa dulo ng video, ipapakita ko kung paano ito naging pabor sa akin. Ako si Craig ng Flying Wheels. Tara, magnegosyo. Pangangaso. Sige, hapon na at sisimulan ko ng tingnan ang mga hindi pa nabebenta at magbigay ng seryosong alok tulad ng 76 Pontiac Trans Am. Dahil 76 ito, LT1 na may cast iron block ang makina, kaya hindi ito kasing hinahanap ng 77 pataas. Ang mga 77 model ay may bilugang headlight dito, hindi tulad ng pop-up na ganito. Mas bago ang 78, LS1 ito. May T-tops ang Trans Am, pero automatic ang transmission, kaya mali ang henerasyon natin. 3, pero 2 susi, 2 remote at 30, 2,000 milya lang. $1,000 ang pinakamataas na bid, kaya ililista at itatala ko ito para sa susunod. Magpapasa tayo ng ilang alok na mas mababa sa 13,000 na posibleng hindi totoong presyo ngayon. Tinanggihan nila sa auction block, pero may 1 linggo pa ang nagbenta para magdesisyon. Sana tinanggap ko na ang bid. Ngayon, chance na natin sumali. Mainit ang labanan sa Bronco, pero di ako gagastos ng $55,000 para dito. Ano meron? CLS 500 at 50 sa $12,000. Noong 2013 astig ang kotse na ito. Ngayon, sakit ng ulo na lang. 75 BMW, 3. Coupe wide body, aftermarket gulong. Okay, pero mas gusto ko sana stock parang bagong galing pabrika. Walang Model S. Dito, 2014 Model S 85, pinakamataas na bid, 11,000. Iscan natin ang Vehicle Identification Number para malaman ang halaga nito, kasi mabilis din natin mabebenta ang kotse. May gasgas lang sa bumper pero walang malaking problema. Gamit na kotse ito at baka mas okay pa kaysa sa classic na binebenta. Pagbukas ko ng pinto, ang ganda ng kotse. Pwede ko na ring iscan ang Vehicle Identification Number. Pag binuksan ko ang Laser Appraiser app, mabilis kong malalaman ang halaga ng mga bagong kotse sa pag-scan lang ng Vehicle Identification Number. Nahihiya ka ba? Hindi ko alam paano makita ang mileage sa Tesla Model S. Ang daming pindutan. Robby, paano natin isi-start ang kotse? Wala akong ideya. Ang nakikita ko lang ay kung gaano kalayo mararating nito. Sinasabi dito, 51,000 milya. Kaya itatype ko ito para makita natin ang halaga ng kotse. Binibenta nila sa dealer auctions ng P1,000 at 700 o 7,700, kaya sa 11,000 di kami interesado. Bid na P, 11,000 at 500 para sa Challenger Pilipinas. 8 SRT, 8 First Edition, 100 at 5,000 milya presyo, $12,000. Ito ay wide body, hindi factory wide body, dinagdag lang nila ang wide body. Pero talagang maganda itong SRT8 para sa $11,000. Amoy sigarilyo ba? Gusto ko ang mga gulong at body kit na yan, bagay sa atin. Madalas mahal ang bentahan sa auction. Sayang, na-repaint ang kotse at hindi maganda ang gawa. Hindi maganda yon. Tingnan natin presyo, $4,000. Kung may kotse akong makita na ganito at 4,000 lang, bibili ako ng 100. Sa tingin ko, sablay talaga ang presyo ngayon. Kahit ipa-auction ko yan, pareho lang tingin ng ibang dealers. Kaya hindi ako pwedeng gumastos ng malaki kahit maganda ang deal. Maganda pa rin presyo ng mga S2000. 18,000 ito para sa isang 2008. S2000 na may 44,000 milya. Sa tingin ko, tama ang presyo. Ayoko lang sa ginawa nila. Aftermarket ang headlight, tama ang mga gulong, pero gusto kong ayusin ang mga gulong para mas masaya. Madali lang naman. Orihinal ang taillight, may sun fade sa bumper, bagsak ang convertible top na salamin, at punit ang upuan.
Magaspang din ang 44,000 milya nito. Ayon sa book, umaabot sa $32,000 ang halaga nito sa auction. Karaniwang presyong nakukuha ay $19,000 o $26,000. Tingnan natin ang Carfax branded title. Reconstructed title ito, kaya may history ang kotse. Iwasan na lang natin. Mayroon tayong 1 series na BMW para sa $7,000. Isang 1M twin turbo na 3 litro, 6 na speed, may $9,000 ay $70,000. Ay grabe, hindi iyon makatarungan. Kahit 107,000, masyadong mura pa rin. Ang 1M ay magaan para sa makina nito. Ayoko ng Ferrari, pero ito ang interesante. R o F-Type R ba ito? Kung F-Type, 6 na silindro ito, 3 litrong V6 pero may supercharged na 5 litro rin silang ginawa. Tanong ko, yun ba yung Ford Mustang 5.0 na may supercharged na 5 litro? Ang ganda ng tunog, sporty at classy. Yan ang kotse na dapat meron ka, hindi yung 6 na silindro. Hindi ako interesado. 8,000 milya na Mercury Grand Marquis, P18,000. Astig ang kotse, 50, isa, 7,500 May mga problema sa seal ang mga ito, kaya sobrang usok, pero sobrang sulit ng kotse na to. Dati itong kotse na nagkakahalaga ng $140,000 at ngayon 7,500 na lang kasama pa ang M-Package. Wow, ang daming kotse niyan. Medyo luma na, pero ₱500 lang para sa isang 7 Series na BMW. Tara, pare, di ka makakakuha ng 3 Series sa ganyang presyo. Sa unang episode, dumaan ang bangkang ito. Isang 2023 Yamaha. 22 talampakang twin engine. Lahat ng klase ng bagay binebenta na sa mga auction ngayon. Wala akong oras tingnan ito, pero sigurado akong masaya at pwede ko pa ilagay sa dock ko. Nakatira na ako sa tabing dagat ngayon at sobrang proud ako. Gustong gusto ko rito, lalo na't ang ganda ng bangka at may tablet display twin engine pa. Kaya dalawa ang throttle. Ang ganda talaga ng bangka na ito, kaso nabenta na. Pula na ang ilaw. Yamaha ba ang makina? Kung CDU baka hindi ko gusto. Hindi ko matandaan presyo ng Bimini. Naalala nyo ba kung magkano ito nabenta sa episode 1? Nagbebenta pa rin sila ng mga kotse sa sobrang taas ng presyo ngayon. 2023 Ferrari SF, Siyamnapu Spider, halos $250,000 ang halaga. Dapat ding banggitin ang 1,000, 900 at 27 Bugatti na astig na may coil pack sa harap ng manibela. May tanong ako. Saang 70 na pelikula lumabas ang Jeep Wagoneer na ito? Ito rin ang una kong Ferrari. Sobrang astig. Sinabi ko lang, ito ba ay 456M front engine? V12 ito. Ito ang flagship ng Ferrari noong 1900 at 1999. Oo, Gran Turismo Coupe. 5 tuldok, 5 litro V2, 456. May 6 na bilis na gated. Akin ay automatiko, kaya hindi exciting. Pero mas masaya ang gated ngayon. Hindi rin mabilis, mula 0 hanggang 60. Kotse ito para talaga sa driver. Binili mo ang kotse para gamitin araw-araw at mag-100 at 60 mph kahit saan. Mahusay kang magmaneho, yun ang layunin nito. Sobrang mahal ng flagship na kotse nila. Nagbayad ako ng $1,000 para sa aking may gated na 6 na bilis. Tiyak na tataas pa ang halaga nito. Hindi naman in demand ang Ferrari na ito, kaya ito ang una kong Ferrari. Mahirap malaman kung alin ang sobrang mahal. Nilapitan ko ang kotse at sinabi ko, sige, wala pang $20,000. Interesado ako, pero itong 2002 Pontiac Transium Collector Edition ay $5,000 ang presyo. Ang pinakamataas na bid ay $5,000. Pero dahil ito sa kotse na ito ay may 371 milya lang at 6 na bilis pa. Lagi kong sinasabi sa iyo, palagi kong nakikita ang mga ganito sa Camaro at automatic, hindi manual transmission. Sige, eto na. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. Ito ay isang 2015 Jaguar F-Type R Coupe. Ngayon, mas astig na talaga ang itsura nito dahil ibang-iba ang harapang bumper. May carbon fiber na lower lip at mas magaganda ang mga gulong. May British StarTech Edition insignia ito sa gilid, ngayon ko lang nakita. 5 litro, 500 at 50 horsepower na V8 6 na raan at 14 na milya, $65,000 ang halaga nito. Kaya $65,000 para sa isang kotse na may 500 at 50 horsepower at 6 na raan lang ang tinakbo, grabe yon. Saan ka pa makakahanap ng brand new na kotse na may 100 at 50 horsepower sa halagang $65,000? Oh, 11 taon na ito pero parang bago pa rin. Hindi pa kasama dyan. Mukha siyang Aston Martin at umaandar din na parang Aston Martin. Ano sa tingin nyo tungkol sa mga electric na kotse na may speakers para tunog V8?
Ngayon, ang kotse na ito ay all-wheel drive, pero pwede mong patayin ang front-wheel drive para rear-wheel drive lang ang gamit. Tapos, pwede mo pa itong ilagay sa donut mode para makapag-spin at drift ng ganito. Ngayon, tunog mula speakers. Wow, ang ganda ng liko. Electric motor na may V8 tunog, pero ginagawa ang trabaho. Nakakabilib, Ford Bronco 2. Hindi talaga cool na kotse. Ngayon, nakita ko online ang isang lalaki na katulad ng ginawa ko sa Escalade. Pinuputol niya ang bubong mula harap hanggang likod sa taas ng mga pinto. Nilagyan niya ng patch, pininturahan ng puti, tinaasan at pinalitan ng mas malaking gulong. Parang Bronco 2-door noong 6 napus ang itsura. Astig ang itsura at gusto niya ng 10,000 para doon. Sa tingin ko, mura na yun sa effort na nilagay niya. Hindi naman talaga ganoon kaastig kahit bago pa. May tanong ako sa'yo. Saang pelikula nag-drive ang girlfriend ni John Candy? At ano pangalan niya roon? Kung mahulaan ng iba, kaya mo rin siguro. Pero mapapahanga ako. Heto ang isang pahiwatig. 8,000. Tatanggapin nila ang 8,700. Hindi ako papayag. Niloko mo ako minsan. Kahihiyan mo yon. Niloko mo ako ulit. Hindi mo na ako maloloko ulit. Wala nang sick leave. 500. Pero kung gusto kong magkamali, dito ko gagawin. 645 cubic inch sa ilalim ng 10,000, 2,005 BMW, 645 cubic inch convertible, 41,000 milya, pinakamataas na bid siyam na 1,500 para sa 40,000 milyang BMW na kulay metallic itim. Panalo yan. Gandang kotse sa presyo. Nasa radar ko na. Interesado ako lalo na't under $10,000 at convertible pa. Yung interior, di mukhang 40,000 milya na. Gamit na roon at dito, 140,000 milya. Ang sarap pakinggan. Hindi, 41,400 at 50 milya na tinakbo. Maayos pa ang bubong. Hawakan natin pababa. Hindi ko alam kung okay ang tunog ng makina o may problema. 41,000 milya na may airbag light na kadalasang di gumagana, pero dito ay gumagana. Ayan na. Gumagana ang bubong pero nakailaw ang airbag light dahil sa passenger restraint fault at airbag belt tensioner. May problema sa seatbelt dito. Baka sensor. 41,000 milya. Bakit gamit na ang upuan? Ang ganda ng kotse na ito, pero di ko gets kung bakit sobrang gamit. Normal ba ang tunog ng 4.4 na makina o may misfire? Gusto ko ito. Suriin natin ang history. Akala ko biro lang, pero totoo pala. May kotse na ngayon ay $1,000,000. Isipin mo, dati makakabili ka ng kotse na 40,000 milya sa halagang $4,000. Hindi ka panipaniwala. 17,000, tara na. Ang gulo ng mga presyo. 4,800, 4,700 hanggang 56. Sobrang kalokohan na yan. Ano ba ang history nito? 7 dating may-ari na at may aksidente pa. Iiwas na lang ako. 930 ang wholesale, 14,000 ang retail, kaya okay na ang presyo. Mas malaki pa na gastos ko sa isang 04 Corvette na may 60,000 milya. Kaya kong isakay mga anak ko sa likod at mas astig pa ito kaysa C5 na Corvette. Bibigyan ko sila ng mababang alok at titingnan natin ang mangyayari. Mga sasakyang wala pang 25,000 tulad ng Aston Martin Vantage DB 7 bulante na 17,000. Hindi ako interesado. Pero pwede kang makabili ng Aston Martin sa $1,000 at makuha pa ang next generation ng mura. Narito ang Aston Martin DB Siyam Convertible. Pinakamataas na bid ay $30,000. Tatanggapin nila ng mas mababa pa dyan ang 6 na litrong 400 at 70 kabayo na V-Dose Convertible para sa $30,000. Pinag-uusapan natin dito ay parang supercar level na V-Dose na siguradong mas mababa sa $30,000 at may 14,000 milya lang. Interesado talaga ako dito. Tingnan pa natin ito ng mas mabuti. Walang wholesale price dito, retail lang na 52,000 ang sinasabi. Kaya walang auction. Sigurado naman akong mabebenta ko ito. Ngayon, ang problema sa mga sasakyang ito, may ingay talaga sa loob ng makina. Parang, sa tingin ko yung timing chain ay tumutunog o kung ano man dito. At karaniwan na raw yon. Sana hindi umabot ng 1,000 ang gastos. Tingnan mo, pataas bumubukas ang pinto, hindi palabas. Sige, paandarin natin. Kailangan mong ipasok ang susi. Nasaan na ang susi? Heto, delikado yan, madaling mawala. Grabe, wow! Luma na ang nabigasyon natin. Maganda ang tunog ng V-Dose at gumagana si Pop. Lumalabas ang alarm system service required at may global positioning system navigation din. Pero hindi umaabot sa taas at mukhang sira na. May gasgas sa loob. Paano kaya nangyari yon? Gumagana naman ang radyo. Sige, kukunan ko ng litrato at aalukin natin ang kotse na ito.
May leksyon akong natutunan na ipapaliwanag ko pagkatapos ng litrato. Pinaandar ko ang kotse kasi nandun ang susi. Gusto ko lang marinig ang tunog nito, tulad ng sa dealer auction. Uusog ka lang paabante at paatras para makita mong gumagana ang drive at reverse. Hindi ko na iniisip yon kasi normal na sa akin sa auction. May nagsabi na bawal mo itong paandarin, empleyado ng Mikum lang ang pwedeng magmaneho para sa'yo. Magtanong lang, huwag tularan ang ginawa ko, sabi nga ni Green Day. Empleyado ang gagawa para sa'yo, huwag mong imaneho o paandarin. Nasa ACV ako, kakakuha ko lang ng alert. 2012 Aston Martin Virage, 42,000 milya, V12, parang bagong modelo. Kaka-check lang natin, naka-yellow ang assist service emission light. Nais nila ng bid na 38,000. Kaya yung isa, mas bago ng 3 taon, pero mas mataas ang milyahe. Binebenta rin ng 38,000. Nagkataon lang, pero ngayon alam na natin na pwedeng kumita sa kotse na yon. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali, pero gusto ko siya. Medyo pambabae nga, pero gusto ko ang ginawa nila. Parang kulay ng 69 na Bronco puti at asul, ang ganda ng itsura. 87 AM General Hummer nilagyan ng Rhino coat na parang truck bed at pininturahan. 6.2 litrong V8 na Detroit diesel to, di ba? Gusto ko yung cross-stitched leather dito. Both decking ito, ginupit lang at di pa idinikit kaya nakakatawa. Gusto ko rin ang soundbar at pinalitan ang manibela. Maganda ang gawa nila. Pero ayoko nito. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon pero gusto ko pa rin. Mukhang sold lot na tayo kasi nabenta agad ang Mach 1 nung unang araw. Nakita ko ang Silverado, Z28 at Dodge IROC Road Track na baka gawa ni Shelby IROC Road Track o Dodge Mitsubishi Starion pero di ako sigurado. Ginawa ko yung video tungkol sa kotse na yon at lahat ng tao ay binatikos ako dahil sobrang dami raw nitong pinaghalong bagay. Alam ko naman ang mga detalye kasi nakuha ko sila mula kay Google Teaser pero binatikos pa rin ako ng lahat dahil pinag-usapan ko tong kotse na to. Isa sa siyang road track Shelby, isa rock at Mopar pero hindi Mitsubishi o DeLorean Motor Company. Si Dax Shepard ay may isa talaga noon at ang ganda ng panlasa niya sa hot rod na kotse, ang lupit ng kotse niya. Pwede mong gawing astig ang Buick Roadmaster o bumili ka na lang ng tapos na mas mura kaysa sa nagastos para gawin ito. Escalade at XLR, rerepasuhin natin pareho. Naghahanap tayo ng kotse na mabibili ng mura, ayokong ibenta ng retail. Flat na naman ang gulong, baka bitak na ang rim. Nagkakalawang ang aluminum at chrome, nawawalan pa ng hangin ang gulong kaya kailangan bumili ng bagong rim. Hinala ko rin yun dahil bago pa ang gulong. Nabenta na ito pero ang gusto natin ay yung may diskwento. Kailangan pa rin magbayad ng buyer fee. Tapos, ipapadaan ko yan sa dealer auction ko. Nakadalasan nakakakuha ng retail price sa mga special interest na kotse at titingnan natin kung kikita tayo. Ginawa ko yan sa 2006 Corvette na binili ko dito noong 1 taon. Gusto natin ng astig na araw-araw na kotse. Nabenta na yung XLR, wala pang 25,000 ang presyo. Ito ba yung Range Rover ni Dennis sa Always Sunny in Philadelphia? 1973 ito, mas luma kaysa sa gamit niya. Pininturahan ulit, pero maganda pa rin ang Bronco. Gusto ko kung paano nila pinalitan ng malinaw na lente. 1,900 at 74 Bronco, 351 Cleveland, wala pa sa 25,000 ang mga ito. Kita mo naman, hindi maganda ang pintura at halatang pininturahan ulit, lalo na sa ilalim. Kita mo naman, pero maganda pa rin ang itsura. Nabenta na ba ito? Hindi pa ito dumaan sa Sick Leave 500, hindi pa, pero mukhang nabenta na ang M3. Napagkamalan ko itong Hummer sa isa pang Hummer dati. May 5.7 liter V8 ang 1995 AM General H1 SEV. Bakit may 350 Chevy V8 ito? May kasama bang Detroit Diesels o Duramaxes lahat? O may option din para gas engine? Tanong ko, anong 76 na pelikula ng nanay ang may BMW na yan? At ano pangalan ng karakter? Akala ko Bricklin, pero hindi pala. Ito ay 1,960 Lotus Europa. 1.6L inline, 4 cylinder, 4 speed. Nakita ko itong 16,500. Parang sulit na ang kotse sa presyo na yon. Heto na tayo. 74 American Motors Corporation Gremlin X. $20,000. Kaya ganyan ang presyo. Ito lang makukuha natin sa ilalim ng $25,000. Hindi 911s. Ngayon, pinag-uusapan natin ang 1988 BMW M3. Ay, mali pala mga numero ko. Baka dyslexic ako. Nabenta ito ng $75,000. Akala ko 500 lang. Kung ganun, sobrang sulit sana, pero $75,000 pala. Ang daming kotse na walang reserve na nabenta dito ngayong linggo. Dapat talaga planuhin mong nandito ka buong linggo kasi lahat ng bagay. Lahat ng kotse walang reserve at nabenta sa highest bidder. Hindi ko akalain ganun kamahal ang Mini Cooper.
Ford Mustang Gran Turismo Speller Nomad at G-Wagon lahat walang reserve. Sayang, dapat pala dito na lang ako buong linggo. G300 at 20 noong 1,900 at 75. Di ko alam may 6 na silindro pala ito. Nakita ko ring nire-restore ang mga ito para magmukhang bagong G-Wagon dahil magkahawig sila sa labas. Tanggalin mo ang interior at palitan ng mas bago, parang bago na ring G-Wagon ang itsura. Walang reserve para sa isang Ferrari California, walang reserve din sa isang Beetle. Grabe. Dapat buong linggo ako dito para tumingin ng sasakyan, hindi lang isang araw sa Corvette. Naiparada na ba lahat? Para alam ko sa susunod. Ang haba ng araw, di ko na maisip. Tingnan ko ilang hakbang nagawa ko, pero malobat na relo ko. Hindi pa ako buong araw dito. Hindi rin ako bibili ng kotse na 100,000, parang walang bumibili ng ganung kamahal. Ito, P235,000. Hindi ako dito para bumili ng mamahaling kotse, kundi para sa mga ordinaryong kotse lang. Hindi kami masyadong pumasok, pero may mga nakakatuwang nangyari. Maraming kamera at nakita namin sina Rutledge Wood at Chris Jacob. Marami ring mga personalidad sa telebisyon tungkol sa kotse na nandito ngayon. Tingnan mo, yan ay 1963 Corvette split window na nagkakahalaga ng 200 at 70,000 isang kapat milyon para sa lumang kotse. Wow! Tingnan mo kung gaano ka-busy ang auction block ngayong linggo. Ganito rin noong episode 1 at 2. Isa ako sa iilan dito na nagbibid sa kotse. Ang daming personalidad dito. Ano kaya ito? Alam ko na. Isa itong Rolls-Royce, 1974 Rolls-Royce Silver Shadow na may 462 cubic inch supercharged V8 at manual transmission. Sige, malinaw na busy ang Friday night. Gabi ng lahat ito para lumabas. Mas nag-enjoy ako dito nung mag-isa lang ako. Malaking pera at adventure ito para sa marami rito. Wow, ang ganda ng Ford Gran Turismo na yan. $1,000,000 ang halaga ng kotse na yan at may McLaren pa. Pero sa totoo lang, oo, astig ang kuda. At syempre, sobrang astig din ang Chevelle. Ngayong taon, $100. 150,000 hanggang $100. 175,000 ay tatalo sa karamihan ng kotse dito at mananatili pa ang halaga nito. Jeep ito, supercharged V8 6.2L, 2011 Model 6, na 6,650 milya ang tinakbo. Malalampasan nito ang iba pang kotse, mananatili ang halaga at komportable na may modernong gamit. Wow! Isang Daye Tomaso Pantero. At malinis din ito. Sige, pagod na ako. Siguro 20,000 hakbang na ang nasa 7 meter ko. Gaya ng tawag ng kapatid ko bago ako umalis. Itong Chevy SS ay kapareho ng Holden Monaro mula Australia. May 6.2L, 33, V8 400 at 30 kabayo at opsyon sa 6-speed manual. Mabilis talaga ang family sedan na ito. Ang astig ng kotse na ito, pero hindi siya astig, pero astig pa rin siya at yon ang nagpapaka-astig dito. Baliw talaga. Corvette na makina sa isang sedan na parang Chevy Impala ang itsura. Habang buhay na magiging mahalaga ito. Ito ay isang kolektor na kotse, lalo na kung manual transmission ang makukuha mo. Palagi kong tinitingnan ang mga Impala SS noong 90 at iniisip paano naging ganoon kamahal ang kotse na yon. Ang susunod na bersyon ng kotse ay Impala SS na may 5.7 liter LT1 V8 katulad ng 1,976 Corvette at pati ng kasalukuyang Corvette. Kaya kunin natin ang lahat ng natutunan natin mula sa karanasan natin sa Mecum auction na ito. Masaya ako na wala akong naibenta dahil sa totoo lang, sobrang dami ng stress na nadagdag sa akin na talagang naging stressful ako sa buong auction series. Noong nakaraang taon at noong isang taon, hindi ito masaya para sa akin, hindi ko ito na-enjoy. Mas masaya para sa akin ang pumunta rito at bumili, mamili at magbid. Mas enjoy ko talaga iyon. Natuto akong pumunta rito ng maaga tuwing simula ng linggo para makita ang mga no-reserve na kotse at makapagbid. Iwasan ang Biyernes, Sabado, Linggo dahil maraming tao. Dumarating ang mga turista at mayayaman para sa mamahaling kotse. Ako naman ay para sa murang bagay na masaya at malinis pa rin. Pumunta ka dito sa hindi mataong araw tulad ngayon. Sa huling bahagi ng auction, may 3 araw na lang ang mga nagbebenta na hindi pa nabebenta ang kotse nila. Magpunta ka sa dulo ng linggo, tingnan ang hindi nabenta at mag-alok ng mababa. Pinakamasama, tatanggihan ka lang, kaya subukan mong magbigay ng maraming alok. Sa huli, may mga papayag at di mo alam ang makukuha mo. Yan ang kalahati ng saya habang maliwanag pa. Aalis na ako, titigil na, pagod na ako. Tatawag na lang ako sa bid goes on phone or hotline pa uwi. Mag-aalok ako ng 5,000 para sa Aston Martin at maglalagay din para sa BMW. May dagdag na 2,000 at 500 na bayad para sa buyer.
Mag-aalok ako ng 6,000 para sa BMW. Dadaanan ko ang listahan ng mga kotse na interesado ako. Mag-aalok ako at titingnan kung ano ang papasa. Sa auction, nilapitan ako ng wholesaler at nagpakilala. Nagbebenta siya ng mga kotse. Eksklusibo siyang nagbebenta sa Micom Auction at palaging nasa lahat ng auction sa bansa buong taon. Nagbebenta siya bilang broker ng mamahaling sasakyan para sa iba at maganda ang kita. May ilang sasakyan na di nabenta kaya siya mismo ang nag-alok sa akin na ibenta. Pinadalhan pa niya ako ng listahan ng lahat ng mga kotse niya na siya ay pinatakbo lang, di ibinenta. Tapos nag-text siya sa akin nung Martes. Sana ay maayos ang lahat. Mayroon akong 5 hindi nabenta sa 14, kaya pinadala ko ito sa iyo bilang dealer. Kung may bibili, sabihin mo lang at pwede kang magdagdag ng tubo sa presyo. Mayroon siyang 300 11 na gusto niya ng $12,000, isang 69,000 sa $33,000 at isang 73 Volkswagen Thing para sa 16,000, isang 71 Blazer para sa 47,000 at isang 19,75 Hummer H1 kailangan ng $89,000. Tuloy-tuloy ito. Pinadalhan ako ng litrato ng mga sasakyan. Gusto ko yung Blazer pero hindi sa 47,000 at yung 911. Naghahanap kami ng kotse na mas mababa sa 25,000. Siguro mas bagay sa akin yung 911, di tulad ng Hummer na sobrang mahal. Sabi ko, titingnan ko sila tapos binitawan ko na lang. Paulit-ulit niya akong minessage at ito ang mga info na pinadala niya kahit di ako sumasagot. Kaya, Anthony, mahalaga ito sa akin. Pasensya na kung di ako nakareply. Abala ako noon at nag-message habang nagmamaneho. Titingnan ko yung mga sasakyan mamaya, babalikan kita. Sagot niya, ayos lang, salamat. Kinabukasan, sabi niya, may 5 akong kotse na kailangang ibenta, babalikan kita. Nasa akin pa rin ang Malibu, Volkswagen Thing at 911. Mag-scroll pa pababa para makita yung Thing, pero di ko gusto Volkswagen Thing kahit astig. 911 ang talagang gusto ko. Ito yung mga Volkswagen Thing niya. Maganda yung dilaw, nakakatawa. Napanood ko yung video mo sa Kissimmee, kaya gumawa ako ng part 1 at 2 na pinanood niya. Isa sa mga kotse niya, yung Modena, ay na-feature pala sa video ko. Nakuha niya ang $70,000 at ngayon tungkol na sa 911. Gusto niya ng $12,000. May 150,000 milya na ito at na-rebuild ang makina 3 taon na ang nakakaraan. Heto ang mga larawan, tuloy-tuloy pa rin ang kotse. May kailangang konting ayusin. Madali mong mapipinturahan ulit ang bumper, gumawa ng video, magpaayos ng headlight at magpapolish. Manual transmission ito, naastig. Mag-scroll ka pababa. Ibinibigay niya sa akin lahat ng service records. Sandali lang. Nasaan na yun? Tingnan natin dito. Lahat ng iyan ay mga larawan. Interesado ako pero nasa meeting ako. Parang inisnab ko siya. Medyo nahihiya ako. Na-rebuild ang makina noong 2017. Ibinigay niya lahat ng service records ng kotse. Halatang sabik siyang ibenta ito na may 156,000 milya na tinakbo. Mura masyado yung 11, sabi ko sa kanya. Sabi niya, bigyan mo ako ng 10,000. Sagot ko, hindi ko kaya. Nagbebenta rin siya ng Jaguar at sinabi niya sa akin ang presyo. Alam din niya ang halaga nito. Mura ang kotse at sinabi kong interesado ako kung tama ang presyo. Tungkol sa pagbili, pag-aayos at pagbenta ang mga video ko, pero sa kasamaang palad, walang kita. Kaya napag-usapan ko ang bayad na $1,000 para sa kanya. Kaya $9,000 lang makukuha niya mula sa auction kahit gusto niya ng 10. Ibibigay ko sa kanya yung parehong 9,000. Sabi niya, nagtatanong siya pero tinanggihan. Kaya hindi umubra sa akin ang 11. At hanggang ngayon nananaginip pa rin ako tungkol doon. BMW 6 Series Convertible, 9,000 lang. Pero nung chinek ko yung bin, ang baba ng value ng kotse. Walang kita. Isipin mo, bumibili ako ng mga bagay na ito para ibenta ulit. Hindi lang basta para gumawa ng video. Kailangan kong kumita. Kaya nakabimbin pa rin yun. 11. Binigyan ko siya ng oras, pinapaisip ko pa siya ng kaunti pa. 9,000 para sa 11 kahit 100 at 60,000 milya na, sulit pa rin para sa akin. Magandang proyekto at video ito. Kapag malinis, may magbabayad ng 12,000 lalo na kung may resibo. Hindi ako interesado sa Volkswagen at Cheval Malibu. Kung interesado kayo, kontakin niyo ako at kakausapin ko ang nagbebenta. Para sa iyo at sa Aston Martin, tumawag ako at nagpadala ng mababang alok dahil nakakatakot sa akin ang Aston Martin at BMW. Sobrang daming hindi tiyak, hindi ko alam ang mga kotse. Nasa auction sila, red light. Kaya nag-alok ako ng 25 para sa Aston Martin at nag-alok ako ng 6 para sa BMW. Parehong tinanggihan.
Makikita mo, paikot-ikot lang, laro ng numero. Magbigay ng maraming alok hanggat kaya bago ilabas ang mga kotse, magbigay ng mababang alok. Pinakamasama mong maririnig ay hindi. Pinakamaganda ay oo. Diyan ka nakakakuha ng deal. Gaya ng pagpunta sa auction na walang reserve price tulad ng Barrett Jackson. Nalugi ako ng 25,000 sa Ferrari dahil sa maling akala nila. Mag-research ka, tingnan ang kotse, at alamin ang binibili mo para makakuha ng magandang deal sa no reserve. Dahil walang mileage at malinaw na description, hindi mo alam ang binibili mo kaya sugal talaga. Yan lang ang impormasyon na maibibigay ko. Dito nagtatapos ang Mikum series ko. Sana naging kapaki-pakinabang at nagustuhan mo. Salamat sa panunood. Gustong-gusto ko ang mga video at pumunta sa auction, parang car show na para sa akin. Binibigay ko lahat ng alam ko at sinusubukang maging tama. Salamat sa panunood, magkikita tayo ulit. Sa susunod na video, tungkol ito sa dealership namin at dealer's license. Pupunta ako ngayon sa West Palm Beach para isumite ang aking aplikasyon. Ngunit naging sakuna ito. Sa susunod na video, ipapaliwanag ko kung paano kumuha ng dealer's license. Salamat sa panunood, magkikita tayo ulit.